Saan ka man naroroon, mahal ko, mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Luvimin Aquino. Dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Ang nakaraan, kinausap ni Tatay Kulas si Jan tungkol kay Ella. Hindi makapagsalita si Jan sa pangangaral ng kanyang biyanan. Nalaman ni Cardo na kaibigan niya at katrabaho na may relasyon si Jan at Monica. Natuklasan ni Ella na nagsisinungaling ang asawa at sinabi niyang natutulog siya sa kanyang magulang sa tuwing hindi siya umuwi sa kanilang bahay. Hindi na nakapagkaila si Jan. Nakialam rin si Tatay Kulas sa problema ng mag-asawa. At ngayon, narito ang karugtong ng lingguhang kwento natin na pinamagatang Saan Ako Nagkulang? Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Mabuti at nagkita tayo, Pare Cardo. May sasabihin ako sa'yo. Kahit ako, gusto kitang makausap dahil naawa ako sa asawa mo. Ano? Maliwanag na niluloko mo siya. Hindi ka ba naawa sa kanya? Sa anak ninyo? Ha? Inamin sa akin ni Monica na may relasyon kayo. At madalas ka raw natutulog sa kanyang boarding house. Ano? Paalala lang ito bilang kaibigan mo. At sana huwag mong masamain ang sinabi ko. Naawa ako sa asawa mo. Naawa ka ba? O gusto mo si Ella? Ano? Sabihin mo lang kung gusto mo siya at ipapaubaya ko siya sa'yo. Hindi ko akalain na ganyan pala karumi ang pag-iisip mo, Jan. Binabalaan kita, Cardo. Huwag mong sasabihin kay Ella ang nalaman mo. Dahil kung gagawin mo yan, matatapos na ang pagkakaibigan natin. Hindi mo kailangan gawin yan. Kahit hindi ako magsabi, darating din ang panahon na malalaman niya ang pinaggagawa mo sa kanya. Ano? Walang sekreto na hindi nabubulgar, Jan. Tandaan mo yan. Oh. Ang kailangan mong gawin o alamin, mahal ka ba talaga ni Monica? O pira mo lang ang gusto niya? Ano? Mag-isip ka naman ng mabuti habang maaga pa, pare Jan. Hayop ka. Si Monica ata ang gusto mong agawin. Bitawan mo ako, Jan. Huwag mo akong galitin. Huwag kang magkakamali. Dahil kung malalaman ko na may gusto ka kay Monica, hindi kita sasantuin.
Sinabi kong bitiwan mo ako. Hayop ka. Huwag mo akong subukan dyan. Hindi ako takot sa'yo. Ano? At huwag mo akong diktahan. Walang sino man ang makakapigil sa akin kung gusto kong ibunyag ang hindi maganda na ginagawa mo sa asawa mo. Ano? Pwedeng iparating ko pa ito sa management ng kumpanya na pinagtatrabahoan natin. Alam mo ba yan? Kung i-report ko kaya na pinapahintulutan mo rin ang babae na magpunta rito, sapat na yun para maalis ka sa trabaho. Naintindihan mo? Huwag mo akong subukan dahil hindi ako sang-ayon sa mali mong gawain. Bakit inimbita mo akong uminom? Huwag ka nang magtanong. Uminom ka na lang kung gusto mo. Mainit yata ang ulo mo, Han. Oo. Galit ako kay Cardo. Bakit naman? Pinagsabihan ko siya na huwag niya akong isumbong kay Ella. Pero ako ang binantan niya. Ano? At sinabi niya na pinipirahan mo lang ako. Ha? Pero hindi naman totoo yan, di ba, honey? Dahil mahal na mahal mo ako. Oo, talagang mahal kita. Huwag mong paniwalaan ang pinagsasabi ni Cardo. At hayaan mo pagsabihan ko siya sa sinabi niya sa'yo. Kaya nasabi ko sa kanya na baka naman gusto ka niya. Ano? Pero huwag niyang subukang gawin yan. Dahil mapapatay ko siya. At huwag mo ring subukang patulan siya. Dahil mapapatay ko kayong dalawa. Kung ano ang sinabi ko, gagawin ko. Bakit? Takot ka na malaman ng asawa mo? Hindi sa ganyan. Pwes, kung takot ka sa asawa mo, sige. Pumunta ka na sa asawa mo at kalimutan mo na rin ako. Hindi, Monica. Mas gusto ko pang mawala si Ella kaysa sa'yo. Aha, really? Oo, promise. Cross my heart. Kung ganon, patunayan mo na mahal mo ako. Sabihin mo kung ano ang kailangan kong gawin para mapatunayan kong mahal kita. May nagustuhan akong alahas. Bigyan mo sana akong pambili. O sige, magkano ba? 7,000 to 8,000 pesos. Ano? Ang mahal naman. Okay. Kung hindi mo may bibigay, okay lang naman. Pero kalimutan mo na ako. Maghanap lang ako ng mas makapal ang wallet. Girl, I need you. I need your love. Anong sinabi mo, Kulas? Wala si Balae. Oo, nagpunta raw sa Pangasinan sa kanyang isang anak. Ganun ba? Na-miss niya raw ang apo niya doon. Kung ganoon, sino ang magbabantay sa bahay nila? Malamang si John. Sa bagay. Nasaan si Ella para sabihin ko ito sa kanya? Kausapin mo mamaya dahil narito ang magaling mong manugang. Ganun ba? Oo, kausapin mo siya mamaya. O sige. Ay, tignan mo nga kung anong malamig na inumin dyan. Nakakabagod ding maglakad mula kina Balae Bertaw. Oh, bakit mo nilalagay ang mga damit at pantalon mo sa backpack? Kukuha lang ako ng ilang pares ng damit ko. Bakit? Iiwan mo na kami ni Junior? Talagang ipinagpalit mo na ba kami?
Ano ba yung sinasabi mo? Kung ganun, bakit? Pupunta ako sa bahay. Wala kasi si tatay. Ano? Tumawag sa akin ng kapatid ko. Magbabakasyon muna si tatay, lalo na at miss niya na raw ang kanyang mga apo doon. Ano? Kaya alisin mo sana ang pagdududa mo sa akin. Sa bagay, kung iyan ang plano mo, kung ipinagpalit mo kami, wala akong magagawa. Di ba sinabi ko? Alisin mo na ang pagdududa mo. Huwag kang maglolo ko, ha? Ang kulit mo rin, ano? Hindi ka ba nakakaintindi? Paulit-ulit. Sige, kung iyan ang sinabi mo. Pero, bigyan mo naman ako ng kalahati sa sahod mo. Lalo na at magagamit naman sa anak mo. Oo. Magbibigay ako. Sige, alis na ako. At baka may ibang pumasok sa bahay. Yan ang sinabi ng kapitbahay nila na nabilin na magbantay sa kanilang bahay. Bakit hindi nila binilin kay Jan? Matagal nang di umuwi si Jan. Minsan lang daw siya nakita doon. Ano? Yun yata ang panahon na siya ang nadatnan ko doon. Nanggaling siya dito pero nag-aaway sila kay Ella. Ay, Oh, sino yan? si Jan naman at may malaki siyang backpack na dala-dala. Bakit? Saan siya pupunta? At nasaan si Ella? Siya nga ang kausapin ko. Iyan ang sinabi niya, inay. Ganun ba? Pero anong pinag-usapan ninyo? Mabuti kung nagbibigay siya ng sustento para sa anak ninyo. Sinabi ko na sa kanya, pero nasa sa kanya na yun. Ay, hindi sana mangyayari ang bagay na nasa aking isipan. Itay, Hala, kalimutan mo na yung iniisip mo, Kulas. Hintayin natin kung anong mangyayari. Mahirap kung inuunahan. oo nga po, itay. Mabuti kung hindi mangyayari dahil hindi ko hahayaang binababoy kanya. Magkita tayo pagkatapos ng duty ko. Gusto kong matulog tayo sa family house namin dahil wala si Itay. Ano? Paano kung pupunta doon ang asawa mo at susugurin niya ako? Hindi siya pupunta doon. Hindi ko gustong maiskandalo dyan. Hindi ka maiiskandalo. Sure ka ba? Oo, maganda ka dyan at pupuntahan kita. Sige na nga. Basta ha, ayaw kong maiskandalo at masugod doon. Huwag kang mag-alala. Hindi pupunta doon si Ella. Sige, bye. O sige, bye. Kung pwede lang sana, manirahan kami ni Monica doon. Pero hindi pwede. Dahil maraming mga tsismosa na kapitbahay doon. Sus, anong oras na? Umaga na pala. Paano ng trabaho ko? Si Monica. Maimbing pa ang tulog niya. Monica, honey. Monica. Bakit? Gusto ko pang matulog. Bumangon ka na. Malilate na ako sa trabaho. Ano? Bumangon ka na at maganda ka na. Ano? At kakain na tayo sa labas. At doon ka na sa boarding house mo maligo. Ayaw kong lumabas pag hindi ako naligo. Ano naman ang epekto sa'yo niyan? Kung nagmamadali ka, mauna ka nang lumabas. Ako nang magsasara sa bahay ninyo. Hindi pwede. Ayaw kong may makakita sa'yo dito. Lalo na at marami kaming kapitbahay. Ano pa naman? Patrip! Kung ganyan lang din, hindi na ako susunod sa'yo. Ano? Girl, I need you
your love. Oh, hindi naman si Ella ang sinakay ni Jan. Imposible rin na matutulog si Ella dyan. Iba na ang pumasok sa ulo ni Jan. Kung malalaman ito ng asawa niya, hindi ko lang alam kung anong mangyayari sa kanilang dalawa. Oh, kumusta Ella? Ikaw palang nagwawalis dito sa labas. Oo, maglilinis muna ako bago ako pumasok sa trabaho. Ang sipag mo naman. Si pare Jan, gising na ba siya? Ay, hindi siya natutulog dito. Andun muna siya sa bahay nila dahil walang magbabantay. Ganun ba? Oo. Kung ganyan, tingnan mo, baka may kasamang iba doon. Ano? Joke lang. O sige, iwanan muna kita dito. Sige. Ay, nagulat ako sa sinabi niya. Mabuti. At joke niya lang pala. Pero, paano kung totoong may iba siyang kasama doon? Ay, linoko ka lang. Marami ka nang iniisip. Hindi ko alam inay, pero kinakabahan talaga ako. Ay, nasa takot siyang magdala ng ibang tao doon. Paano kung may darating? Kung darating ang tatay niya? Baka alam niya kung kailan darating si Itay. Sa bagay nga. Pero pupuntahan ko pala si Jan sa opisina nila inay. At bakit? Simula nung nanirahan siya doon, hindi na siya nagpakita dito. Kahit bisitahin man niya lang ang anak namin. Ay, dapat lang sana na bisitahin kayo. At hihingi ako ng pera sa kanya. Matagal nang hindi siya nagbibigay, kahit sa panggatas lang ni Junior. Talagang bilib ako sa'yo, pare Jan. At bakit naman? Akala ko silang kasama mo sa kotse, hindi pala. Ano? Nang napadaan ako sa bahay ng mga biyanan mo, nandun naman si Ella, nagwawalis sa bakuran nyo. Ha? Kala ko siyang kasama mong natulog sa family house nyo, hindi pala. Ricardo, please. Huwag mo sanang sabihin kanino man ang nakita mo. Takot ka naman palang malaman ito ng pamilya mo, pero bakit mo ginawa? Basta, huwag kang magsusumbong sa kanila. Mapipigil mo ba ang bibig ng mga taong nakakita sa inyo? Ha? Ano? Oh, nandito ka pala sa opisina, Monica. Oo, bakit? Masama? Hinihintay mo ba si Jan? Ay, syempre. Sahuran ninyo ngayon, hindi ba? Oo. Bakit? Bakit kung magsasahod kami? Alam mo na kung ano ang pakay ko, Cardo. Talagang ipinagpatuloy niyo ang relasyon niyo? O bakit? Inggit ka? Ako? May inggit? Ha, malay ko. Syempre. Maraming nakakagulo sa akin dahil sa ganda kong to. Ayaw kong kunin ang laruan ng ibang tao. Alam mo ba yun? Anong sinabi mo? Isa akong laruan? Hindi ba ganyan ang relasyon nyo? Alam mong may asawa at anak si Jan. At kahit kailan, hindi kayo pwedeng mag-asawa. Anong hindi? Ako ang mahal ni Jan at hindi ang asawa niya. Ganon? Ang paparating. Si Ella na asawa ni Jan. Ano?
Ano ang mga susunod na kaganapan? Mga masugid naming tagapakinig, abangan bukas ang susunod na yugto ng lingguhan nating kwento na pinamagatang Saan Ako Nagkulang? Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Mula sa pluma at direksyon, Lubimin Aquino Sr. Produksyon Supervision, Lete Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo.